Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 731 hanggang 750. Kabanata 731. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan, dumating ang kadiliman sa madaling araw. Sa kwarto, saglit na tinalakay nina James at Gloom ang mga detalye ng kanilang misyon. Gusto niyang ayusin ni Gloom ang Elite 8 sa Red Flame Army at mailagay sila sa pasukan ng kulungan. Ang hukbo ng Red Flame ay responsable para sa kaligtasan ng kapital. Ang isang sundalo ay kailangang dumaan sa maraming pagsusuri bago tuluyang masuri ng general ng hukbo ng Red Flame. Pagkatapos lamang ng isang serye ng mga pagtatasa, ang isa ay tatanggapin bilang isang opisyal na miyembro. Si Gloom ang personal na bodyguard ng hari ngunit walang ranggo ng militar at nanatili sa anino. Sa kabila nito, siya ay nasa malaking awtoridad. Siya ay karaniwang kinatawan ng hari. Hindi magiging mahirap para sa kanya na ayusin si May at ang iba pa sa hukbo ng Red Flame. Kung tutuusin, masasabi pang ang isang cinch ito para sa kanya. Sige, hayaan mo na ako. Tumanggo si Gloom. Sinulyapan niya ang mahinang si James at sinabing, kailangan mong maging maingat pagkatapos nito. Paghihinalaan ka ng Emperor para sa prison break ni Blake at tiyak na tatarget ka ulit. Okay. Marahang tumanggo si James. Hindi na nagsalita pa si Gloom at tumalikod na para lumabas ng kwarto. Napatingin si Gloom sa sala sa 8 tao at nagutos, sumunod ka sa akin. Aayusin ko kayo sa hukbo ng Red Flame. Tumanggo sila at umalis kasama si Gloom. Nang makaalis ang lahat, pumasok si Quincy sa silid at nagtanong, James, naayos mo na ba ang lahat? Tumanggo si James at nagturo, yeah. Pwede ka nang bumili ng gamit para sa akin. Okay, pupuntahan ko sila ngayon. Sandali lang, pinigilan ni James si Quincy sa pag-alis. Lumingon siya at nagtanong, may kailangan ka pa ba? Nag-isip sandali si James at sinabing, kalimutan mo na. Ang ilang mga gamot na materyales ay mahirap makuha sa kabisera. Kukunin ko si Jay upang kunin ang mga ito para sa akin at ipadala ang mga ito. Maaari mo akong tulungang kunin ang mga ito mamaya. Okay, casual na sagot ni Quincy. Kinaway-kaway ni James ang kamay niya, sinenyasan siyang umalis. Tumalikod si Quincy at lumabas ng kwarto, hindi nakakalimutang isara ang pinto. Pagkatapos, kinuha ni James ang kanyang telepono sa mesa at tinawagan si Jay. Jay, kailangan ko ng tulong mo para kumuha ng mga panggamot. Nagsalubong ang kilay ni Jay matapos sagutin ang tawag ni James. Marami na siyang natulungan kay James noon at hindi na siya gustong tulungan siya. Gayunpaman, nakuha ni James ang kanyang pinakamalaking lihim ang kanyang pagkakakilanlan bilang Jake Graham. Kung ilalabas ni James ang balita, sisirain ng Blythe King ang kanyang base sa isang iglap. Pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, tumanggo siya. At pumayag, sige, ipadala sa akin ang listahan ng mga bagay na kailangan mo. Binaba ni James ang telepono. Pagkatapos, ipinadala niya kay Jay ang listahan ng mga panggamot na materyales na kailangan niya, na hinihiling sa kanya na ipadala ang mga ito sa pamamagitan ng pinabilis na express. Mabilis na nag-ayos si Jay. Matapos kunin ang mga gamot mula sa kanyang personal na inventaryo at ipadala ito kay James. Partikular siyang gumamit ng express delivery para maihatid ang package sa tirahan ng hotel ni James bago magdilim. Nang dumating ito, nanatili si James sa silid ng hotel upang gumawa ng gamot. Buti na lang at nandyan si Quincy para tulungan siya. Kung hindi, magiging hamon para sa kanya na kumpletuhin ang produksyon sa kanyang kasalukuyang pisikal na estado. Matagumpay niyang nagawa ang mga gamot na kailangan niya sa isang gabi. Kinaumagahan. Bumalik na si May. Sa tulong ni Gloom, matagumpay na naging miyembro ng Red Flame Army ang Elite 8 at naatasang bantayan ang underground na bilangguan. Inilabas ni James ang mga gamot na inihanda niya at iniabot kay May.
Ito ay pampatulog na gas. Sa sandaling mabuksan mo ang bote, ang gamot ay magbubuga sa hangin at agad na mahihimatay ang isa. Ito ang antidote para dito. At ang isang ito ay isang lason na ginawa ko. Pilitin si Blake na kunin ito bago siya ihiwalay. Ibinigay ni James kay May ang mga bagay na ginawa niya at maingat na ipinaliwanag sa kanya ang mga gawain nito. Si May ay nakinig ng mabuti at naisalo ang mga ito. Naaalala mo lahat? Oo, sige, na-dismiss ka. Tandaan na sundin ang plano at huwag saktan ang sino man kung maaari. Pinapayagan kang umatake kung nasa panganib ang buhay mo o nalantad ang iyong pagkakakilanlan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 732. Naiintindihan. Tumanggaw si May at mabilis na gumaling. Pakiramdam ni James ay nauutol at napasandal sa kama. Nawala siya sa kanyang iniisip. Bigla namang lumapit si Quincy at umakyat sa kama. Minasahin niya ang mga binti ni James na may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang magandang mukha. Napagod ka na pero ang dami mo pang ginagawa. Dapat nagpapahinga ka na. Nawala sa pag-iisip si James at ikan-away ang kanyang mga kamay, na nagsasabing, sige, tama na. Masikip sa hotel. Pwede mo ba akong itulak palabas para makalanghap ng sariwang hangin? Okay. Tumanggaw si Quincy. Bigyan mo ako ng ilang minuto. Kailangan kong magpalit ng damit. Nagmamadali siyang umalis at bumalik sa layer room para magpalit. Nagpalit siya ng damit at tinali ang buhok. Sa isang iglap, nag-transform siya sa isang mature at marangal na babae. Pagkatapos, tinulak niya si James palabas ng hotel. Umaga noon, malamig ang simoy ng taglagas habang dumadampi ito sa kanilang balat. James, saan mo gustong pumunta? Sumando si James sa wheelchair at pinanood ang mga naglalakad sa kalsada. Namumuo ang inggit sa kanyang puso. Nainggit siya sa kanilang malusog na katawan. Ang mansyon ng emperador. Nagulat si Quincy at nagtanong, bakit ka pupunta doon sa ganitong oras? Bahagyang ngumiti si James habang sumagot, syempre, para bumisita sa emperor. Siya ang naging dahilan ng aking pagbagsak, kaya natural lang na makita at masubukan ko siya. Sige, hindi na nagtanong pa si Quincy. Itinulak niya si James sa underground parking, binuksan ang pinto ng kotse niya, at inalayan si James papasok sa sasakyan. Pagkatapos, inilagay niya ang wheelchair sa trunk at sumakay sa kotse, nagmaneho papunta sa Emperor's Mansion. Hindi nagtagal at nakarating na sa mansion ng emperador. Ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa malapit na parking lot at dahan-daang itinulak si James sa wheelchair patungo sa Emperor's Mansion. Bago sila makarating sa kanilang destinasyon ay hinarang sila ng mga tanod. Tumigil ka nga dyan. Ang mga walang kaugnayang tao ay ipinagbabawal na pumasok sa tirahan ng commander. Umupo si James sa wheelchair at tumingin sa sundalong hukbo ng red flame na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Mahinahon siyang sumagot, sabihin mo sa Emperor na narito si James para bisitahin siya, bilang miyembro ng hukbo ng red flame, alam ng mga gwardya na ito kung sino si James dahil nakita na nila siya noon. Noong nakaraan, hindi sila makakapag-ipon ng lakas ng loob na pigilan siya. Sa kabutihang palad, hindi na siya ang commander at na-demote sa pagiging ordinaryong tao. Wala silang dapat ikatakot. Ang komandante ay may abalang schedule. Wala siyang oras makipagkilala sa mga hindi importanteng tao. Walang respeto ang guard kay James. Hindi na nakayanan ni Quincy na manood pa at humakbang pasulong, sumisigaw, hindi mo ba nakikita kung sino ang nandito? Si James naman, dati siyang Black Dragon, ang commander ng Black Dragon Army at Souls War God. Tiningnan ng mga gwardya si Quincy nang may paghamak at nginisyan. Sinabi mo, dati siyang Black Dragon. Ngayon, isa lang siyang nobody at hindi kwalipikadong makita ang commander ng hukbo ng Red Flame. Kung naiintindihan mo, umalis ka. Kung hindi, arestuhin ka at ikukulong sa loob ng 24 na oras. Sa sandaling ito, isang sasakyan ng militar ang lumapit at huminto sa harap ni James. Bumaba ang Emperor sa kotse na nakasuot ng kanyang red flame robe. Sino ang meron ako dito? Hindi ba ito si James? Ikaw ay dapat na hindi ka pani-paniwalang malaya upang magkaroon ng oras upang mamasyal sa aking lugar. Ang Emperor ay nagsuot ng isang mapang uyam ng ngiti. Siya ay nasa buwan upang makita si James sa isang wheelchair.
Talagang isang tagumpay ang maging utak sa likod ng pagbagsak ng mataas at makapangyarihang Dragon King. Sinaman niya ng tingin ang gwardya at sinaway, "Anong ginagawa mo? Hindi mo dapat pigilan si James sa pagtangkilik sa mga tanawin sa paligid ng lugar sa hinaharap." Yun naiintindihan. "Emperor, sorry sa hindi ko pagkilala kay James. Ako ang may kasalanan." Ibinaba ng gwardya ang kanyang ulo at patuloy na humingi ng tawad. Matapos sisihin ang mga gwardya, nakangiting sinabi ng Emperor, "James, nagmamadali akong dumalo sa isang pagpupulong at hindi kita malilibang. Sabay-sabay tayong uminom kapag may oras ako. Matagal na kaming pare-pareho ang posisyon pero never kaming nag-inuman. Bitawan mo ako ng ilang minuto ng iyong oras. I need to talk," mahinahong sabi ni James. Nagpanggap ang Emperor na tumingin sa relo na ito at sumang-ayon, "Sige. Bibigyan kita ng 5 minuto. Gawin ito ng mabilis. Ako ay swamped at hindi nabubuhay ng maraming oras. Sa totoo lang, naiinggit ako sa iyong pagiging walang pigil at malaya. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga nagtataas ng go," mungkahi ni James. Nagtatakang tumingin ang emperador kay James. Patuloy ni James, "Nalaman ko na isang grupo ng mga tao ang relihiyosong nagpalaki kay Gus 100 taon na ang nakalilipas. Sila ay isang organisasyon na tinatawag na Masters of Go. Nagpakana sila na sakupin ang mundo gamit ang Go at nagdulot ng maraming problema." "Oh, ganun ba?" Ngumisi ang Emperor, "Hindi ko inaasahan na magiging interesado ka sa kasaysayan ng 100 taon na ang nakararaan. Ang iyong oras ay tapos na. Mail late na ako sa meeting ko. Tiyaking hihilingin ko ang iyong kaalaman tungkol dito kung kailan. May oras ako." Pagkatapos magsalita, tumalikod at umalis. Sumigaw si James, "Hindi ako sigurado sa iyong mga pakana hanggang sa lumitaw ang isang Gorazer at nilason ako ng parasitic venom. Nalaman ko ang tungkol sa mga nagtataas ng Go at alam ko kung ano ang pinaplano mo." Nang marinig ito, lumingon ang emperador. He threatened with a malicious expression, "What can you do after being demoted, James? Iminumungkahi kong lumayo ka rito." Walang pakialam na sinabi ni James, "Nalasan ako kay Go at wala akong ibang pagpipilian kundi ang maghukay pa rito dahil gusto kong mabuhay. Nagtitiwala ako na malalaman ko ang katotohanan nito." Ngumuso ang Emperor at tumalikod na para umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 733. Sinadya ni James na makipagkita sa emperador upang subukan ang tubig. Malakas ang reaksyon ng Emperor sa kanyang mga sinabi. May haka-haka si James tungkol sa motibo ng emperador. Dapat ay mayroon siyang malapit na kaugnayan sa mga nagtataas ng Go. Bukod pa rito, mayroong isang lihim na pasilidad ng pananaliksik sa Kensington, Lily City. Maging ang intelligence network ni Jake ay hindi ito nagawang ma-penetrate. Si James ay may magaspang na hula na ang pasilidad ng pananaliksik na ito ay may kaugnayan sa parasitic venom. Tingnan natin ang paligid, bilin ni James kay Quincy. Okay. Tumanggaw si Quincy at itinulak si James upang tumingin sa paligid ng lungsod. Sumakay ang emperador sa sasakyan, at agad na umalis ang driver. Umupo siya sa likod na hanay na may malungkot na ekspresyon. Hindi niya akalain na magiging ganito kamatalas si James at pinagdugtong-dugtong ang puzzle sa pamamagitan lamang ng pagkalason. Ito ay 100 taon na ang nakalipas na kasaysayan na matagal nang nakalimutan. Karamihan sa mga nakakaalam tungkol sa mga sikretong iyon ay matagal nang patay. Paano naging posible para malaman ni Jarnes? Si James ay isang lumpo na. Gayunpaman, ang hindi inaasahang pagbisita ni James ay nagpapahina sa kanya muli. Napagpasyahan niya na ang paglikha ng isang pagkakataon upang patayin si James at alisin ang kanyang sarili sa hinaharap na problema ay kinakailangan. Samantala, alam ni James na pukawin niya ang mamamatay tao na intensyon ng emperador laban sa kanya sa pagbisitang ito, na inilalagay ang kanyang sarili sa panganib. Gayunpaman, nais pa rin niyang pumunta upang kumpirmahin ang kanyang mga haka-haka. Makakagawa siya ng mga hakbang kung maiintindihan niya ang mga nayotive ng emperor. Itinulak ni Quincy si James sa paligid ng Emperor's Mansion. Samantala, malalim ang iniisip ni James. Hindi magagawa ng Emperor ang gayong malawak na plano ng mag-isa. Babaliktarin ang mundo kung matagumpay ang plano. Naramdaman ni James na may ibang tao sa likod ng Emperor. Sa madaling salita,
Ang emperador ay may makapangyarihang mga kasabwat. Nag-isip siya ng mabuti ngunit bigla siyang tinamaan ng pag-iingay sa kanyang ulo. Nakaramdam ng kakulangan sa ginhawa, hinimas niya ang kanyang mga templo. May iniisip ka na naman ba? Itinulak siya mula sa likuran, sinaway siya ni Quincy, nasabi ko na sa iyo na ang virus sa katawan mo ay hindi pa nagagawa. Huwag gumalaw maliban kung talagang kinakailangan. Hindi mo pinapayagang igalaw ang iyong katawan. Huwag mo ngang gamitin ang utak mo. Kung mas aktibo ang iyong mga selula ng utak, mas mabilis ang pagsalakay ng virus sa iyong utak. Sige. Minasahe ni James ang kanyang templa at bahagyang tumango. Then, he instructed, wala namang masyadong gagawin dito, medyo pagod na ako. Balik tayo. Gusto kong suntukin ang sako. Okay. Tinulak ni Quincy si James. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sila sa hotel. Si James ay nakahiga sa kama na parang troso. Nag-alala si Quincy na nasobrahan niya ang kanyang sarili, kaya ipinagpatuloy niya ang pagmamasahe sa kanya. Hindi siya pinigilan ni James. Sa halip, pumikit siya at nag-enjoy. Hindi nagtagal ay nakatulog na siya. Matapos matiyak na nakatulog na siya, itinigil ni Quincy ang pagmamasahe. Umupo siya sa tabi ng kama at tahimik na tumingin kay James. Ibang-iba na ang itsura niya ngayon kumpara kanina, sa nakaraan. Mukhang tamad siya pero punong-puno ng energy. Ngayon, mukha siyang pagod kahit tulog. Nang makitang mapatla at pagod na pagod ang hitsura ni James, kumirot ang puso ni Quincy, at hindi niya naiwasang iabot ang kamay para hawakan ang mukha nito. Gayunpaman, pinigilan niya ang sarili, alam niyang napakasensitibo ni James at ito ang madyay gising sa kanya. Baka ito lang ang paraan para manatili ako sa tabi mo. Iniisip ko kung magkakaroon pa ba ako ng pagkakataon na ako ang nasa likod mo pagkatapos ng iyong mga gawain sa kabisera. Malamang pupuntahan mo ulit si Thea, bulong ni Quincy. Pagod na pagod si James at lumabas na para sa pagbibilang. Natulog siya hanggang tanghali at nagising dahil sa gutom. Naunawaan ng mabuti ni Quincy ang kanyang kasalukuyang kalagayan at naghanda ng pagkain para sa kanya ng maaga. Pagkagising pa lang niya ay naamoy na niya ang mabangong pagkain. Gising ka na. Nandito na ang pagkain. Ginalaw-galaw ni James ang kanyang katawan at ibinagsak ang sarili sa kama. Napatingin siya kay Quincy na nakaupo sa tabi niya, at gumuhit ang ngiti sa maputlang mukha nito. Napaka-considerate mo. Malamang magugutom ako kapag umalis ka. Ang swerte ko at bumalik ka. Hindi pa ako nakakahanap ng trabaho at nagpasya na pansamantalang alagaan ka sa loob ng ilang araw. Namula ang mukha ni Quincy. Mabilis ang tibok ng puso niya. Ganito ba ang pakiramdam ng in love? Si Quincy ay nagtatanong kung siya ay umiibig. Bumangon si James, umupo sa gilid ng kama, at kinuha ang mga gamit sa mesa para kumain. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 734. Pagkatapos niyang mapuno, humiga ulit siya sa kama at nagpahinga habang nililinis ni Quincy ang kalat. For the rest of the day, nanatili siya sa hotel. Ang boring sa hotel, pero ginawa ni Quincy na tolerable at masaya sa mga biro niya. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng kanilang misyon. Oras ng gabi. Tumayo si James sa balkonahe at tumingin sa maliwanag na lungsod sa harap niya. Nilapitan siya ni Quincy na may malaking coat at tinakpan siya habang pinapaalalahanan siya, talagang taglagas na, at lumalamig na ang panahon. Sa kalagayan mo ngayon, hindi ka dapat sipon. Nagbabala ang doktor na mapanganib para sa iyo na magkasakit. Ni-enjoy ni James ang night view ng city. Tingnan mo, ang kabisera ay mesmerizing sa gabi. Hindi ako makapaniwala na nasa mood ka pa ring maging sentimental. Magsisimula na ang mga tauhan mo ngayong gabi. Kung mabaigaw sila, ito ay parusang kamatayan. Ginawa ko na ang aking makakaya. Lahat ng iba ay nasa tadhana na, James murmured. Tumingin siya sa direksyon ng General Assembly Hall at tiningnan ang oras. Sa kanyang telepono, nakita nito ang alas 8:50. Tinitigan niya ng maigi ang screen niya. Maya-maya, alas 9 na. Boom! Isang dumadagandong na pagsabog ang nagmula sa General Assembly Hall. Tumunog ang mga sirena ng babala sa buong lungsod. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni James ang hindi mabilang na mga sasakyan ng pulis at mga sasakyang militar na lumilitaw sa mga lansangan. Tara, balik na tayo sa loob.
Alam ni James na nagsimula na ang misyon. Ang kanyang plano ay perpekto. Ang kanyang mga nasasakupan ay nakalusot na sa hukbo ng Red Flame at ipinost bilang mga gwardya sa bilangguan. Magtatagumpay ang plano hanggat walang mga hindi inaasahang sitwasyon. Ang capital, underground na bilangguan sa suburb. Tumunog ang mga sirena mula sa rehiyon ng militar sa di kalayuan. Ang mga sundalo ng hukbo ng Red Flame ay nalito. Anong nangyari? May malaking nangyari ba? Ang mga sirena ay nagmumula sa rehiyon ng militar. Siguradong nagkaroon ng malaking insidente sa lungsod, at naipadala na ang ating hukbo. Biglang may lumapit na inspection team. Ang koponan ay binubuo ng higit sa 30 katao, at ang pinuno nito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa isang mataas na ranggo na uniforme. Mag-iingat kayong lahat, manatili sa iyong mga post, at huwag magsisiksikan sa mga bagay na walang kinalaman sa iyo. Naiintindihan. Ang mga sundalong hukbo ng Red Flame sa kulungan ay tumuwid at sabay-sabay na sumagot. Iniutos ng general, buksan mo ang tarangkahan ng bilangguan. Ginagawa namin ang aming nakagawiang inspeksyon. Agad na binuksan ng mga sundalo sa pasukan ang tarangkahan, na pinayagan ang pangkat ng 30 katao na makapasok sa bilangguan. Matapos makapasok sa tarangkahan, nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa kailaliman ng bilangguan. Hindi nagtagal, narating nila ang pinakamalalim na bahagi ng underground na bilangguan. Biglang nawalan ng kuryente sa lugar na ito. Nang makitang naputol ang kuryente, agad na sinabi ng mga sundalo sa pintuan, tingnan mo ang switch ng kuryente. Samantala, sa loob ng kulungan, karamihan sa 30 miyembro ay nahimatay sa lupa. Maraming mga figure ang mabilis na gumalaw sa dilim. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa selda ni Blake at kumuha ng susi para buksan ang bakal na pinto. Nitong mga nakaraang araw, naghihintay si Blake sa kanyang selda. Bagamat siya ay nakakulong, nasuhulan na ang mga miyembro ng hukbo ng Red Flame, at ang mga tao ay patuloy na nagpapakain sa kanya ng balita mula sa labas. Alam ni Blake na nilitis si James at nabubuhay pa. Kaya naman, matyaga siyang naghihintay na iligtas siya ni James. Nang makita ang mga sundalong nakasuot ng Red Flame, alam niyang dumating si James para sa kanya. Kumain ka na. Isa sa mga sundalo ang kumuha ng tableta. Hindi na nagdalawang isip si Blake at agad itong kinain. Pagkatapos niyang inumin ang tableta, kinalas ng sundalo ang mga tanikala na nakagapos sa kanyang mga paa at mamulong, tara na. Sumunod ng mabuti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 735. Nilunok ni Blake ang lason na ginawa ni James. Alam ni James na si Blake ay napakalakas, at magiging isang sakuna kung hindi siya mapipigilan matapos siyang palayasin sa bilangguan. Hinamak niya ang paggawa ng mga bagay ng walang katiyakan. Kung ililigtas niya si Blake, kailangan niyang kontrolin ang buhay ng huli. Sa pagkakataong ito, si James ay nagkaroon ng may sensinang plano at malinaw na paghahati ng mga gawain. Ang ilan ay gagamit ng nakagawiyang pang-araw-araw na inspeksyon upang makalusot sa bilangguan, habang ang iba ay magiging responsable sa pagtrip sa kapangyarihan upang pansamantalang isara ang mga surveillance camera. Hindi nagtagal, dinala ni May si Blake sa lugar kung saan nawalan ng malay ang iba pang mga sundalo ng hukbo ng Red Flame. Itinuro ni May ang mga walang malay na kawal na nakahandusay sa lupa at inutusan, habarin mo ang isa nilang damit at isuot mo ito. Kumilos ka kaagad. Nanatiling tahimik si Blake at masunuring hinubad ang isa sa mga sundalo at mabilis na isinuot ang robe. Tara na, mabilis silang lumikas mula sa kulungan. Sa sandaling ito, naibalik na ang kuryente. Gayunpaman, ang footage ng surveillance camera ay hindi nagpakita ng abnormalidad, at ang mga nasa surveillance room ay nakakalimutan. Ang surveillance footage ay matagal nang nabago, at anuman ang nangyayari sa bilangguan ay hindi makikita sa surveillance room. Nakapaghanda na si James para dito. Sa sandaling maputol ang kuryente, mabilis na gagamit ang mga monitor ng peking footage upang i-overwrite ang real-time na footage sa pagsubaybay. Pagpasok sa kulungan, 4 na sundalo ng hukbo ng Red Flame ang lumabas. Sa 4 na tao na iyon, 3 ang miyembro ng Elite 8, at ang isa ay si Blake na nakabalat kayo sa isang Red Flame na robe. Nang makitang lumabas ang 4 na tao, hindi naghinala ang mga sundalo sa pintuan at agad silang pinagbuksan ng gate. Umalis silang 4 nang walang sinasabi.
Sa pasukan, ang isa sa mga sundalo ay sumulyap sa 4 at bamulong, may nangyayari. What's off? Wala namang kakaiba sa kanila. Tara, sigarilyo ka. Mapaglarong tumawa ang katabi niya. Pagkatapos, naglabas ng sigarilyo ang lalaki at ipinamahagi ito sa mga sundalo. Hoy, sino ka ba? Bakit hindi kita nakita kanina? Bago lang ako dito. I just joined the Red Flame Army. This is my ID. Inilabas ng lalaki ang kanyang identity card. Ito ay walang iba kundi ang Midnight Wind, isa sa mga assassin na nirerango sa Assassin Leaderboard. Kilala siya ngayon bilang Midnight Dragon ng Elite 8 at namamahala sa distraction sa pasukan. Kinuha niya ang kanyang identity card at iwinagayway ito, harap ng iba pang mga sundalo. Tapos, nakangiting sabi niya, "You see, wala naman dapat problema diba? I used to be in the Special Forces." He waved his identity card at palihim na tumingin sa malayo. After seeing that Blake and the others malayo na siya, nakahinga siya ng maluwag. Inalis niya ang kanyang card ng pagkakakilanlan at sinabing, "Mga kapatid, mag-ingat kayo rito. Magpapatrol ako para tingnan kung may kakaiba." Pagkasabi niya nun ay mabilis siyang tumalikod. Ang mga sundalo sa tarangkahan ay nanatili sa kanilang mga pwesto. "We've successfully got him out, everyone withdraw." Roger, Roger. Matapos matanggap ang impormasyon, mabilis na lumikas ang lahat sa kulungan. Hindi kalayuan sa kulungan, may nakaparada na kotse. Isang lalaking nakaitim na roba at duckbill hat ang nakaupo sa loob ng kotse. Gloom iyon. Bilang pag-iingat, narito si Gloom upang tanggapin ang koponan. Kung nabigo ang aksyon at ang Elite 8 ay hahabulin, tatakas sila sa kanyang sasakyan. Bagamat wala siyang opisyal na titulo, mayroon siyang malaking awtoridad sa kabisera, at walang nang ahas na siyasatin ang kanyang sasakyan. Matapos marinig na ito ay isang tagumpay, pinaandar niya ang kanyang sasakyan at pinaandar ito. Kasabay nito, umalangaw-ngaw ang mga sirena sa buong kulungan. Nang marinig ang mga sirena, mabilis na pumasok ang mga sundalo. Pagkatapos ng inspection, nalaman nilang wala na si Blake. Nailigtas si Blake. Ipasa ang utos na harangan ang buong lungsod. Dapat natin siyang ibalik. Ang hukbo ng Red Flame ay mabilis na nagpadala ng mga puwersa nito. Samantala, sa loob ng isang lihim na base sa loob ng kabisera. Isang helicopter ang nakaparada sa loob. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 736. Dinala si Blake sa base at sumakay sa helicopter kasama ang Elite 8. Tumabi si Gloom at pinagmasdan ng dahan-daang pag-alis ng helicopter. Then, he took his phone and called James. "Blake has been rescued." Ligtas silang umalis sa kapital at patungo sa Kensington. Napangiti si James matapos matanggap ang balita. "Nakuha ko," sabi ni Gloom, "ipaubaya ko sa iyo ang iba. Kailangan kong linisin ang mga resulta sa kabisera at alisin ang impormasyon ng iyong nasasakupan. Tiyak na darating ang emperador para tanungin ako pagkabalik niya." "Sige." Tumango si James. Tanong ni Gloom, "Kailan ka aalis?" Kalmadong sagot ni James, "I can't rush it. Kung aalis ako ngayon, maghay-hinala sa akin ang emperador. Balak kong manatili pa ng ilang araw at hintayin ang pagbalik ng emperador sa Sol. Kailangan ko siyang bisitahin muli bago umalis. Gawin ang gusto mo ngunit mag-ingat." Ibinaba ni Gloom ang telepono pagkatapos niyang magsalita. Paradise Hotel, Presidential Suite No. 888. Nakatayo si James sa balkonahe at nasiyahan sa maliwanag na lungsod sa kalangitan sa gabi. Si Quincy ay nakatayo sa tabi niya. Pagkatapos ibaba ni James ang telepono, tinanong niya, "Tagumpay ba ito?" "Oo." Tumango si James at sinabing, matagumpay nilang na-break siya at sakay sila ng helicopter pabalik sa Kensington. Kinuha ni James ang kanyang telepono at tinawagan ang Blythe King. Maya-maya pa'y konektado na ang tawag. Ang malalim na boses ng Blythe King ay tumunog mula sa telepono. "James, siguradong marami kang oras para maisipang tawagan ako." Sumagot si James, malapit nang maglapag ang isang helicopter sa rehiyon ng militar ng Kensington. "Mag-ayos at itago ito." Natigilan sandali ang Blythe King. Pagkatapos, tumango siya at sumang-ayon, "Sige." Huminga ng malalim si James at inilagay ang phone sa bulsa. Nakangiti siyang lumingon kay Quincy at sinabing, "Buong gabi kaming naghihintay. Bumalik na tayo para magpahinga."
Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at bumalik sa kwarto. Nakahiga siya sa kama ngunit naiistorbo sa kanyang gutom. Hinawakan ni James ang kanyang tiyan. Nang makita ni Quincy ang kanyang pagkilos, alam ni Quincy na naghahangad siya ng pagkain at agad na nagtanong, ano ang gusto mong kainin? O-order ako ng pagkain para sa iyo ngayon din. Malumanay na sagot ni James, anything is fine. Gusto mo pa bang kumain ng meat dish? Magagawa rin yan. Kasabay nito, sa helicopter pabalik sa Kensington, tumawa ng malakas si Blake. Matapos makulong sa dilim sa loob ng ilang taon, sa wakas ay nakatakas siya. Napatingin siya sa mga taong nasa harapan niya. Isa-isa silang nilibot ng kanyang mga mata at tumigil noong Mayo. Hinubad ni May ang kanyang maskara ng tao at inihayag ang kanyang aktwal na hitsura. Puno ng pagtataka ang balbas na mukha ni Blake nang dumapo ang mga mata nito sa kanya. May, totoo na nag-submit ka kay James. Ibinalik ni May ang tingin kay Blake. Alam niyang si Blake ang nagtatag ng Dark Castle ngunit hindi pa niya ito nakita ng personal. Pinagmasdan din ng iba si Blake. Siya ang maalamat na assassin king na yumanig sa industriya at mundo ng assassin. Blake, hulaan mo kung sino ako. Nang marinig ito, tumingin si Blake at hindi na napigilan ang pagtawa nang makita ang tumawag sa kanya. Ikaw matandang pervert, anong nangyari? Nag-submit ka na rin kay James. Nakangiting sumagot si Wanderer, na kilala ngayon bilang Wave Dragon, hindi naging madali ang buhay bilang isang assassin. Tinalikuran ko na ang mga dating gawi ko at nagbalik ng bagong dahon. Ngayon, kilala ako bilang Wave Dragon, isang miyembro ng unit ng hukbo ng Southern Plains Black Dragon, ang Elite 8. Napatingin si Blake sa lahat ng tao sa eroplano. Matapos makilala ang mga ito, huminga siya ng malalim. Talagang may kaya ang batang iyon, James. Kinuha niya ang lahat ng mga kilalang mamamatay tao na nireranggo sa leaderboard ng assassin. Sa inyong lahat, kahit hindi matatalo, hindi marami ang makakatalo sa inyo. Pinuri sila ni Blake at binigyan sila ng matataas na papuri. Nagsuot siya ng matangkad na ngiti. Ngayong nakabalik na ako, paano na lang kung sundan ako? Tatamasahin mo ang hindi mauubos na kaluwalhatian at kayamanan kasama ko. Binigyan siya ng lahat ng mapang-asar na tingin. Mr. Blake, hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo ngayon. Maaari mong ipagmalaki ang tungkol dito pagkatapos talagang mabuhay. Uminom ka ng lason na gawa ni James. Kung wala ang kanyang antidote, malapit ka nang mamatay. Hinawakan ni Blake ang ilong niya at sinabing, ganun ba? Yung batang si James, banihag ako noon. Sinong mag-aakala na siya ang magpapadala ng mga tao sa isang misyon para iligtas ako? Matagal ko nang narinig ang pangalan niya at inaasahan kong makilala siya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 737. Ngayong gabi, ang kapital ay itinapon sa kaguluhan. Hindi mabilang na mga gangster ang nagpakita sa General Assembly Hall at nagdulot ng malaking kaguluhan. Ang hukbo ng Red Flame ay ipinadala upang arestuhin ang mga gangster na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naharang din ang buong lungsod pagkatapos. Ang mga sasakyang pulis at militar ay dumagsa sa mga lansangan, na naglalagay ng mga bantay sa mga pangunahing intersection sa buong lungsod. Nataranta ang mga mamamayan at hindi maintindihan ang nangyayari. Kaya, pinili ng karamihan na masunurin manatili sa bahay. Nilusob ng hukbo ng Red Flame ang lungsod ngunit walang swerte sa paghahanap kay Blake. Ito ay isang gabing walang tulog para sa kanila. Hindi nagtagal ay naliwanagan ng araw ang kalangitan sa gabi. Kinabukasan, naputol ang tulog ni James ni Quincy. Natarante niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niyang naghanda na si Quincy ng almusal para sa kanya sa mesa. Kinuha niya ang phone niya at nakita niyang 10:00 na ng umaga. 10:00 na. Matagal-tagal na rin simula noong huli akong nakatulog ng ganito. Nagugutom ka siguro. Pinaghandaan na kita ng almusal. Hinawakan ni Quincy ang isang mangkok at isang katsarang inihanda para pakainin si James. Nagmamadaling inabot ni James ang mga ito at sinabing, kaya kong kumain mag-isa. Babalik ako sa Kensington sa lalong madaling panahon. Hindi ako dapat masanay sa ganito. Kung hindi, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Kung gayon, babalik ako sa iyo. Hanggat hindi ka na muling gumagamit, wala akong pakialam na alagaan ka habang buhay. Lumingon si James sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata.
Nakangiting tinalikuran siya ni James. Kalimutan mo na. Ang pagtanggap ng lindnes mula sa magagandang babae ay mapanganib. Si Thea lang ay sapat na para mapagod ako physically at mentally. Ayokong mabaon sa utang sa ibang babae. Puff. Natawa si Quincy at sinabing, nagbibiro lang ako. Bakit takot na takot ka? Pinagpapawisan ka sa noo. Ako ba? Napangiti si James. Inabot niya ang mangkok at chopstick sa mga kamay ni Quincy. Pagkatapos, kinain niya ang mga pagkaing inihanda para sa kanya. Inubos niya ang kanyang pagkain sa isang iglap. Pagkatapos kumain ay sumandal siya sa kama. Pumulot siya ng sigarilyo at sinindihan, humihit-hit na may nakaka-relax na ekspresyon. Hinawi ni Quincy ang mga kurtina at binuksan ang mga bintana. Pagkatapos, naglinis siya ng mga pinggan. Bumalik ang emperador kay Sol. Ang kabisera, rehiyon ng militar. Sa base ng hukbo ng Red Flame. Ang emperor ay nakasuot ng isang Red Flame robe. Ang apoy ay inilalarawan sa kanyang damit, at 5 bituin ang nakapin sa kanyang balikat. Sa harap niya, maraming one-star generals ang nakaluhod sa lupa. Walang silbi. Itinuro ng emperor ang isa sa mga general at sumigaw, ang bilangguan ay binabantayan ng husto, ngunit nagawang maalis ng kalaban si Blake nang hindi natukoy. Kung kumalat ang balitang ito, paano makakamit ang hukbo ng Red Flame sa capital o Sol? Commander, ang mastermind na nagligtas kay Blake ay dapat may malaking kapangyarihan. Lihim at maingat niyang binalak ang bawat hakbang. Hindi man lang namin nakitang darating. Oo, tiningnan ko ito. Ang ilang mga tao ay pumasok sa hukbo ng Red Flame upang makakuha ng akses sa bilangguan. Gayunpaman, hindi namin mahanap ang taong nagdala sa kanila sa aming hukbo, at hindi rin namin mahanap ang anumang impormasyon tungkol sa kanila. Ang kanilang pag-iral ay ganap na napawi. Ang Emperor ay nakaupo sa kanyang upuan na nag-iisip. Sino ito? Sino kaya ito? Hindi niya moari kung sino ang nagligtas kay Blake. Ang taong ito ay nakatakas pa sa kabisera sa ilalim ng pagkubkob ng hukbo ng Red Flame. Siya ay tiyak na isang tao sa tuktok ng kapangyarihan. Gayunpaman, walang sino man ang umakma sa paglalarawan ng pagiging may kakayahang tahimik na paalisin si Blake palabas ng kapital nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Wala ka bang nakitang pahiwatig? Pinandilatan niya ang general na nakaluhod sa lupa. Hindi, wala pa akong nahahanap. Gayunpaman, alam kong alam ng ating kaaway ang layout ng ating bilangguan at nagplano ng naaayon. Una, pinasok nila ang hukbo ng Red Flame at ginamit ang aming pang-araw-araw na inspection para makapasok. Ang kulungan. Pagkatapos, naputol ang kuryente, at na-overwrite ang aming surveillance footage. Ang bawat hakbang ay maingat na binalak. Ikinwento ng mga general ang nangyari, at nakinig ng mabuti ang emperador. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 738. Si James kaya, sumagi sa isip niya ang pag-iisip. Makalipas ang ilang segundo, itinanggi niya ang posibilidad. Si James ay baldado at walang awtoridad. Hindi niya ito matutupad. Bukod pa rito, ang mga maimpluwensyang opisyal sa kabisera ay gustong patayin siya at hindi kailanman handang tumulong sa akin. Wala ring dahilan si James para tulungan si Blake. Magpatuloy sa pag-iimbestiga at makuha ang ilalim nito. Gayun din, magpadala ng isang wanted na order para kay Blake. Kailangan nating bawiin si Liam. Naiintindihan. Tumanggo ang mga general. Ngayon, maliwanag ang sikat ng araw. Bumangon si James sa kama, nagkaroon ng makakain, at hiniling kay Quincy na itulak siya sa labas para mabilad siya sa araw. Saan ngayon, James? Itinulak ang wheelchair ni James sa mga lansangan, hindi napigil ang magtanong ni Quincy. 2 oras na niya itong tinutulak. Hindi pa siya nagsilbi sa ibang tao ng ganito sa buong buhay niya. Masakit na ang mga paa niya. Maglakad tayo sa paligid ng Emperor's Mansion. Tuwang-tuwa si James. Nailigtas niya ang kanyang dayami na Nagel iligtas buhay at nakakita ng pag-asa para maalis ang lason sa kanyang katawan. Ang emperador ang dahilan ng kanyang mga problema, at gusto lang niyang ipakita ang kanyang sarili bilang isang nakasisire sa paningin. Sige, nasa limitasyon niya si Quincy ngunit hindi niya kayang tanggihan si James dahil hiniling niya ito. Tinulak niya si James sa parking lot at nagmaneho papunta sa Emperor's Mansion. Hindi nagtagal, nakarating sila sa paligid ng mansyon ng emperador. Sa pagkakataong ito,
Hindi na napigilan ng mga gwardya na nakatalaga si James. Gayunpaman, sumunod sila sa likuran nila. Hoy, kuya, nakauwi na ba ang commander mo ngayon? Tumingin si James sa sundalong Red Flame na sumusunod sa kanya mula sa kanyang wheelchair at walang pakialam na nagtanong, nga pala, narinig ko na may malaking insidente sa capital kagabi. Ano ba talaga ang nangyari? Tumangging sumagot ang mga tanod kay Lim. Gayunpaman, may nagpaalam na sa emperador. Matapos malaman na si James ay nasa paligid muli ng kanyang mansyon, ang emperador ay lumabas na binati niya si James mula sa malayo. James, sigurado kang nasa mataas na espiritu. Nakikita kong nakahanap ka ng pabor sa mga tanawin sa paligid ng aking mansyon. Napatingin si James sa papalapit na emperor at ngumiti. Wala na akong magandang gawin. Dagdag pa, narinig ko ang isang malaking insidente na nangyari sa capital kagabi. Tila, ang hukbo ng Red Flame ay ipinadala upang harangan ang buong lungsod. Kinilabutan ako at hindi ako makatulog. Ano ang malaking bagay? Wala lang. May drill lang kami. Ikanaway ng emperador ang kanyang kamay. Well, andito na ako sa pintuan mo. Hindi mo ba ako iimbitahan sa loob? Napangiti ng husto si James. Nagalit ang puso ng emperor sa ngiti sa mukha ni James. I'm afraid my place is not worthy of your presence. Nagsuot siya ng medyo malungkot na ekspresyon. Pinandilatan niya si James at inisip ang layunin ng huli na magpakita sa kanyang tahanan. Nalaman kaya niya ang nangyari kagabi at pumunta siya para pagtawanan ako. James, sa hotel ka ba nagstay kagabi? Nagkibit balikat si James at sumagot, oo naman. Tingnan mo lang ako, kahit na ang paglalakad ay isang problema ngayon. Paano ako pupunta kahit saan? Oo nga pala. Nakikita na magkapantay kami ng posisyon noon, paano pa kaya ang pagtitipid sa akin? Hilingin sa taong naglason sa akin na bigyan ako ng panlunas. Nangangako ako na hindi ako haadlang sa iyong paraan at mamuhay ng mapagkumbaba pagkatapos gumaling. Anong ibig mong sabihin, James? Hindi mo naman siguro may isip na ako ang nagutos na lasunin ka, diba? Hindi nasisiyahang sabi ng emperador. Tanong ni James bilang ganti, ano? Mali ba ako? Sinabi ng taong lumason sa akin na ikaw ang may pagkana nito. Sa palagay ko ay wala pang commander na dumaan sa emperador sa Sol. Dapat may hindi pagkakaunawaan. Isang malaking hindi pagkakaunawaan. You can't simply pin the blame on me, James, nagmamadaling paliwanag ng emperor na nakangiti. Dahil sinabi mo iyon, dapat ako ay mali. Napangiti si James. Sumama lang siya dahil naiinip siya at gustong iritahin ang emperor. Nasiyahan si James matapos makita ang emperor na galit na gumawa ng isang aksyon. Emperor, hindi mo ba talaga ako iimbitahan sa loob? Balak kong bumalik sa Kensington para magpagaling. Hindi mo alam, baka mamatay ako ng di inaasahan. Maaaring ito na ang huling pagkakataon para maging panauhin ako. Tinapik ng emperor ang balikat ni James at sinabing, mag-iingat ka. Bibisitahin kita sa Kensington kapag may oras ako. Kung sakaling magkaproblema ka, tandaan mo isang tawag lang ako. Nag-aalala ang ekspresyon niya. Mapagkakamalan silang mabuting kaibigan ng mga tagalabas mula sa kanilang pakikipag-ugnayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 739. Isa-isip ko iyan. Napangiti ng husto si James. Ang kamandag lang ng parasito ay hindi ako magpapabagsak sa akin. Maya-maya, babalik ako sa korte para kunin ang Blade of Justice at pasinungalingan ang mga nagkasala. Haha, maghihintay ako sa iyong maluwalhating pagbabalik upang angkinin itong muli. Gayunpaman, natatakot ako na baka wala kang pagkakataon. Narinig ko na ang Kensington ay hindi ka pani-pani walang magulo ngayon, at dahil nakasakit ka ng maraming tao, marami sa kanila ang gusto mong patayin. Malalagay ka sa panganib kung babalik ka doon. Iminumungkahi kung manatili ka sa kabisera. At least walang maglalakas loob na hawakan ka dito. Ang emperador ay nagpakita ng isang mapang uyam ng ngiti. Nagmukha siyang malungkot at nakakatakot. Bumalik tayo, Quincy. Hindi na nagsalita pa si Jamnes. Sige. Itinulak ni Quincy si James pabalik sa malapit na parking lot at nagmaneho pabalik sa hotel. Maya-maya, bumalik na sila sa hotel. Pagkabalik sa hotel, naramdaman na naman ni James ang pagkulo ng kanyang tiyan. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at nahihiyang sinabing, medyo nagugutom na ako.
Maaari ka bang mag-order ng isang bagay para sa akin? Ayaw na niyang mahirapan pa si Quincy. Sa mga araw na ito, sinusundan siya ni Quincy, inaalagaan, at pinoprotektahan siya. Alam ni James ang nararamdaman ni Quincy sa kanya. Habang ginagawa niya iyon ay mas lalo siyang nakaramdam ng hiya. Hindi niya alam kung paano siya gagantihan. Gayunpaman, hindi siya pinahintulutan ng kanyang katawan na maging matigas ang ulo. Ang kanyang katawan ay mahina, at mas mabuti na manatili siya sa kama. Mamamatay na sana siya sa pagod kung kailangan niyang gawin ang lahat. Tatawagan ko ang staff ng hotel para maghatid ng pagkain. Kinuha ni Quincy ang telepono at tinawagan ang receptionist ng hotel. By the way, tulungan mo akong bumili ng plane ticket. I'm heading back to Kensington, bili ni James. Sige. Pagkatapos mag-order ni Quincy ng pagkain, nagsimula siyang mag-book ng mga ticket online. She muttered, walang masyadong gagawin sa capital. Mas mabuting bumalik ako sa Kensington kasama ka. At least may bahay ako doon. Nakasilip siya kay James habang nagsasalita. James, saan mo balak tumira sa Kensington? Pwede kang pumunta sa bahay ko kung wala kang matutuluyan. Mag-isa akong nakatira sa isang bagong baylang villa. Paano kita mahihirapan? Napahiya si James. Napakamot siya ng ulo at sinabing, marami na akong pinuproblema sa iyo nitong mga ilang araw. Pagkatapos bumalik sa Kensington, ayoko nang patuloy na pabigatin ka. Pero, wala kang matutuluyan sa Kensington. Don't tell me may balak kang bumalik sa Callahan's. Tinitigan ni Quincy si James. Natahimik si James nang marinig iyon. Bumalik ka. Posible bang bumalik? Noong nakaraan, isa siya sa 5 commander ng Sol, ang War God, at ang behind-the-scene boss ng Transgenerational Group. Balak niyang lumapit kay Thea at magkaroon ng sensational na kasal sa kanya pagkatapos niyang asikasuhin ang lahat. Gayunpaman, siya ay isang walang tao ngayon. Kilalang-kilala niya ang mga Callahan. Sa kanyang kasalukuyang katayuan, kahit natanggapin siya muli ng mga Callahan, hinding-hindi ito papayag ang mga Callahan. Umiling si James para iwaksi ang mga malikot na iniisip. Hindi siya sumagot sa tanong, ngunit alam ni Quincy kung ano ang iniisip niya. Nakangiting sabi ni Quincy, mabait na babae si Thea. Marami lang kayong hindi pagkakaunawaan sa nakaraan. Dahil naayos na ang hindi pagkakaunawaan, sigurado akong papayag si Thea kung magmumungkahi kang magpakasal muli. Mag-asawang muli, posible ba iyon? Bulong ni James. Umiling siya at sinabing, kalimutan mo na. Huwag na natin pag-usapan yan. Wala nang interes si James sa mga relasyon. Ang kanyang prioridad ay upang malaman ang higit patungkol sa kamandag sa kanyang katawan at detoxify ito. Tsaka hindi lang siya ang nalasan. Si Thea ay dumanas din ng parasitic venom. Kung hindi dahil sa kanya, hinding-hindi na maghahirap si Thea. Nagilty siya sa kanya. Nabalot ng panandali ang katahimikan ang silid. Biglang may kumatok sa pinto. Tumayo si Quincy at sinabing, dapat nandito ang pagkain. Lumapit siya at binuksan ang pagkain. Inaasahan, ito ay ang paghahatid ng pagkain ng hotel. Nakaupo ang dalawa sa mesa sa loob ng silid, parehong kumakain na may iniisip. Tahimik silang kumain hanggang sa biglang nagtaas ng ulo ang dalawa. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Namula agad ang magandang mukha ni Quincy, at nagmamadaling sinabi, di gusto mo pa ba? Dapat ba akong mag-order ng isa pang set para sa iyo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 740. Ngumiti si James at sinabing, busog na ako. Okay. Casual na sagot ni Quincy at sinabing, 2:00 ng hapon ang flight mo. Dapat ay mayroon tayong sapat na oras kung mag-check out tayo ngayon at magmadali sa airport. Tumango si James. Sige, tingnan natin. Nagmamadaling tumakas si Quincy. Sumando si James sa sofa at pinagmasdan ang pag-alis ni Quincy. Hindi niya napigil ang umungol. Ano ang nasa isip ng babaeng iyon? Bakit siya namula bigla? Sumando siya sa sofa at nagsindi ng sigarilyo. Hindi nagtagal, matagumpay na nasuri sila ni Quincy. Lumabas ng hotel ang dalawa at sumakay ng taxi papuntang airport. Matapos maghintay ng halos 10 minuto, pinayagang makasakay ang mga pasahero sa eroplano. Dahan-daang lumipad ang eroplano sa kalangitan. Sa eroplano pabalik sa Kensington, ipinikit ni James ang kanyang mga mata at nagpahinga. Siya ay groggy nang dumating sila sa Kensington. James,
Nakarating na tayo. Umalangaw-ngaw ang boses ni Quincy sa kanyang tenga. Iminulat niya ang kanyang mga mata at pinunasan ang kanyang mga templo, nagtanong, nakarating na tayo. Anong mali? Masakit na naman ba ulo mo? Tiningnan siya ni Quincy na may pag-aalala. Sinabi ko sa iyo na itigil ang pag-iisip ng masyadong mahirap. Mahinang pabulaanan ni James, wala naman akong iniisip. Nakatulog ako, at biglang sumakit ang ulo ko. Eto, tutulungan kitang tumayo. Inalalayan ni Quincy si James sa pagtayo. Dahan-daang bumaba ng eroplano ang dalawa at naglakad palabas ng airport. Nakaramdam ng nostalgia si James pagkatapos bumalik sa Kensington. Muli siyang bumalik sa lugar na ito, ngunit nagbago ang lahat. Sa labas ng airport, tinanong ni Quincy, saan ka pupunta, James? Teka, tatawagan ko. Kinuha ni James ang phone niya at tinawagan ang Blythe King. Kumonekta halos kaagad ang tawag. James, bumalik ka na ba sa Kensington? Sagot ni James, oo, kara-rating ko lang. Nasaan si Blake? Isang apartment sa lungsod. Ipapadala ko agad sa iyo ang address. Sige. Binaba ni James ang telepono. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng text message mula sa Blythe King. Matapos makita ni James ang address, sinabi niya, ipadala mo ako sa Sunlight District bago umalis, salamat sa pag-aalaga sa akin itong mga nakaraang araw. Pagkatapos kong gumaling, ililibre kita ng hapunan. Hindi ako outsider. Hindi ito malaking bagay. Pupunta ka sa Sunlight District, tama ba? Oo, sumakay ng taxi si Quincy. Tinulungan niya si James na pumasok sa kotse at inutusan ang driver, Sunlight District, please. Sige, sumagot ang driver at tinapakan ang accelerator, patungo sa Sunlight District. Sunlight District, isang apartment unit. Maraming tao ang nakatira sa unit na ito, kabilang ang Elite 8 at Blake, ang Assassin King. Nagpalit na ng damit si Blake Liad. Nakasuot siya ng itim na singlet at nag-ahit ng balbas. Mukhang nasa 40s na siya sa kanyang mabangis at matibay na hitsura. Kumatok, kumatok, kumatok. Biglang may narinig na katok sa pinto. Pumunta si May para buksan ang pinto. Natuwa siya nang makita si James. Bumalik ka, James. Oo. Tumanggaw si James at naglakad na papasok ng unit. Nang makita ng mga tao sa kwarto si James, tumayo sila at sabay-sabay na bumati, Boss. Ikinaway ni James ang kanyang kamay. Sa tulong ni Quincy, umupo siya at tumingin sa Elite 8 na nakatayo sa gilid. Itinuro niya, napaka-espesyal kayong mga buhay, at magiging kapansin-pansin na nasa Kensington. Bumalik ka muna sa Southern Plains. Makikipag-ugnayan ako kung kinakailangan. Napakunot ang noo ng lahat sa narinig. Hindi nasisiyahang sinabi ni May, anong ibig mong sabihin, James? Sinasabi mo bang hihilahin ka namin pababa? Hindi iyon ang ibig kong sabihin, paliwanag ni James. Ang Emperor ay titingin sa akin. Ang pagpapahintulot sa inyo na manatili dito ay makakaapekto sa aking mga plano. Dapat kayong bumalik sa Southern Plains. Kailangan nila kayo doon. Bigyan mo ako ng ilang oras. Malapit na akong gumaling. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 741. May plano si James na bumalik sa Southern Plains. Hahawakan niyang muli ang Blade of Justice at aangkinin ang buhay ng mga hindi mapaparusahan ng batas. Bagamat kailangan niya ng mga powerhouse tulad ng Elite 8 para tulungan siya, nalantad na nila ang kanilang mga sarili. Ang pag-iingat sa kanila ay makakaabala lamang sa kanya. Naiintindihan. Wala nang sinabi pa. Tumanggo si James. Sige, bumalik ka kaagad. Ang mga gawain ni Kensington ay hindi mo na inaalala. Boss, paano ang antidote? Napatingin si Wave Dragon kay James warily. Bago sumuko kay James, kinain niya ang isang lason na ginawa niya. Siya ay palaging natatakot para sa kanyang buhay, nag-aalala na siya ay mamatay mula dito. Ngumiti si James at tiniyak siya, hanapin mo si Henry. Bibigyan kanya ng antidote. Naiintindihan. Tumanggo ang Elite 8 at tumalikod na para umalis. Tanging sina James, Quincy, at Blake lang ang naiwan sa kwartong nakaupo si Blake sa sofa na naka-cross legs at isang tabako sa pagitan ng kanyang mga daliri. He chuckled and said, na-curious ako kung paano mo sila nasupil. Nakikita ko na nilason mo sila sa pagpapasakop. Sa wakas ay ibinaling ni James ang kanyang atensyon kay Blake,
Ang kasumpa-sumpa at maalamat na Assassin King, para siyang isang makamandag na ahas na naglalabas ng mapanganib na aura. Nanatiling nakabantay si James, alam niyang maaari siyang makagat kung hindi siya mag-iingat. Pagkaraan ng maikling sandali, sumagot si James, pinaalis na kita. Oras na para tuparin mo ang iyong pangako at i-detoxify ang kamandag sa aking katawan. Si James ay naglagay ng maraming pagsisikap upang maalis si Blake sa bilangguan dahil natukoy niya ang lason sa isang sulyap at sinabing alam niya kung paano ito ay detoxify. Kung hindi, hindi na sana siya gumawa ng ganoong paraan para iligtas ang mapanganib na Assassin King. Nang marinig ni James na binanggit ang salitang, kamandag, nagtanong siya na may seryosong mukha, sino ang lumason sa iyo? Inilabas ni James ang kanyang telepono at binuksan ang isang portrait na sketch ng forensic artist. Inabot niya ang telepono kay Blake at sinabing, siya nga. Nagsalubong ang mga kilay ni Blake nang makilala niya si Rain sa sketch. Nagtanong si James, kilala mo ba siya? Higit pa riyan. Ang mukha ni Blake ay sumisigaw ng pagpatay. Ramdam ni James ang galit na umaagos mula kay Blake. Sapat na iyon para maging maingat siya. May sama ka ba sa kanya? Ibinalik ni Blake ang telepono at huminga ng malalim sa kanyang tabako. Tumanggo siya at sinabing, his name is Rain Maverick. Siya ay inapo ng Gusek mula sa 100 taon na ang nakalilipas. Isa pa, kalaban niya. Sa akin, siya ang pumatay sa pamilya ko 30 years ago. Alam mo ba ang tungkol sa Gusek? Nagulat si James. Paanong hindi ko magagawa? Huminga ng malalim si Blake at sinabi, ako mismo ay isang inapo ng Gusek. Ano? Naintriga si James. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Hindi sumagi sa isip niya na si Blake ay maaaring maging inapo ng Gusek. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 742. Interesado si James sa kasaysayan ng Gusek na umiral 100 taon na ang nakararaan. Binalikan ni Blake ang nakaraan, at pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, mahabang kwento. Ang Gusek ay palaging nakahiwalay sa mundo. Hanggang sa 100 taon na ang nakalipas nang nalantad ang ating pag-iral. 3 pangunahing pamilya ang bumuo sa Gusek, ang Mavericks, ang Davis, at ang Owens. Dahil dito, mayroong 3 makabayan. 100 taon na ang nakalilipas, may pumasok sa aming nayon at hinanap ang ulo ng mga Mavericks. Gusto ng taong ito na gamitin ang ating mga kakayahan sa pagpapataas ng go at lason para sakupin ang mundo. Ang aking pamilya, ang Blakes, ay nakipag-isa sa mga Owen at nakipag-alyansa sa ilang eksperto sa martial arts mula sa labas ng mundo upang lipulin ang Mavericks. Sa kalagitnaan ng kwento, huminga ng malalim si Blake. Nangyari ito 100 taon na ang nakalilipas ng si Saul ay itinatag pa lamang. Ang taong nagpasimula ng labanan laban sa mga nagtataas ng go ay ang noon ay hari ng Saul. Pagkatapos lipulin ang Mavericks, pinagtaksilan niya kami. Natatakot siya na susubukan din ng aming mga pamilya na baligtarin ang mundo gamit ang aming mga kasanayan sa pagpapalaki ng go at nagpasya siyang paksain ang natitirang 2 pamilya. Iilan lamang sa ating mga ninuno ang pinalad na nakatakas sa kamatayan. Pagkatapos nito, naging kasaysayan ang Gusek at unti-unting nakalimutan. Para bang hindi sila nag-e-exist dati. Natapos ang kwento ni Blake. Nagulat si James na ang mga nakakagulat na pangyayari ay naganap noong panahon ng pagkakatatag ni Saul. Thud. Inihampas ni Blake ang kanyang mga kamao sa mesa, nabasag ang glass table sa mga piraso. Sa malungkot na ekspresyon, galit na galit siyang umungol. Noon, malaki ang naging kontribusyon ng Davis noong nahaharap si Saul sa isang krisis. Sa huli, pinagtaksilan tayo ng hari ng Saul. Nagtataka siyang tiningnan ni Thames at nagtanong, ano ang kinalaman nito sa pagpatay ni Rain sa buong pamilya mo? Ang aking mga direktang ninuno ay maswerte na hindi napunta sa nayon nang mangyari ang trahedya. Ganyan sila halos nakatakas sa kamatayan. Matapos wasakin ang nayon, pinangunahan ng aking lolo sa tuhod ang aming pamilya sa pag-iisa, at namuhay kami ng mapayapa. Gayunpaman, noong ako ay 10 taong gulang, natuklasan kami ni Rain at sinubukan kaming hikayatin na sumali sa kanyang plano. Nagtanong si James, anong plano? Ipinaliwanag ni Blake, ang parehong plano 100 taon na ang nakalilipas ang pagsakop sa mundo kasama si Go. Tumanggi ang aking lolo na maging bahagi nito.
Alam ni Rain na nakabisado namin ang mga kasanayan sa pagpapalaki ng Go, at dahil pinili naming hindi sumama sa kanya, gusto niya kaming patayin. Nang marinig ito, napaisip si James. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, alam ba ng emperador ang tungkol sa iyong pagkakakilanlan? Umiling si Blake at sinabing, hindi, kung alam niya, matagal na niya akong pinatay. Kilala niya lang ako bilang Assassin King at sinubukan niya akong i-recruit. Kaya hindi pa niya ako papatayin. So, kaya mo bang i-detox ang lason? Tumingin si Blake kay James at umiling. Hindi. Alam ng aking lolo sa tuhod ang mga panganib ng Go at sinunog ang lahat ng may kaugnayan dito. Gayunpaman, ipinasa niya ang kaalaman sa aking lolo at ama. Na-expose din ako dito noong bata ako, pero hindi ako sanay. Dumilim ang mukha ni James. How dare you deceive me, Blake? Kung mapapaalis kita sa bilangguan, ibalik kita doon. Tahan na, James. Hayaan mo akong tapusin. Sinaman siya ng tingin ni James. Ipinaliwanag ni Blake, si Gus ay nakakatakot na mga parasito na nagdadala ng hindi mabilang na mga virus. Ang isang tao ay maaari lamang maghintay para sa kamatayan pagkatapos na lason. Gayunpaman, natatakot sila sa isang bagay. Ano? Tunay na enerhiya. Tunay na enerhiya. Natarante si James. Napansin ni Blake ang naguguluhan na ekspresyon ni James at hindi naiwasang magtanong, sinasabi mo ba na sa kabila ng halos maabot mo ang rurok ng martial arts, wala kang alam tungkol sa true energy? Isang hakbang na lang ang kailangan mo para linangin ang true energy at maging Grandmaster. Tinamaan niya ang pako sa ulo. Si James ay umasa sa kanyang kaalaman upang gumawa ng gamot para sa kanyang sarili upang mapabuti ang kanyang pisikal na mga katangian. Ni minsan ay hindi niya narinig ang true energy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 743. Tunay na enerhiya. Ano yun? Tanong ni James, hayaan mo akong mag-isip kung paano ko ito sisirain para sa iyo. Narinig lang niya ito at malayo pa sa pag-abot sa antas ng paglinang ng tunay na enerhiya. Saglit na pinaikot-ikot ni Blake ang kanyang utak at sinabing, sa madaling salita, ito ay isang enerhiya na pinanganak ng isang tao. Mula noong sinaunang panahon, ang martial arts ay nahahati sa dalawang kategorya, panlabas at panloob. Napatingin siya kay James. Naabot mo na ang rurok ng external martial arts, at para maabot mo ang iyong potensyal na potensyal, kailangan mong matutong linangin ang true energy. Malungkot ang mukha ni James. Nagmulat ng mata ang sinabi ni Blake. Hindi niya inaasahan ang isang hindi makatutuhanang bagay bilang true energy na umiiral. So, paano ko linangin ang true energy? Ipinaliwanag ni Blake, kailangan mong gumamit ng isang partikular na paraan ng paglilinaw. Mula noong sinaunang panahon, ang iba pang mga Grandmaster ay nagsagawa ng mga eksklusibong pamamaraan ng paglilinang, at pagkatapos ay ipinasa sa kanila ang mga inalabas at itinatago ang isang lihim mula sa mga taga. Sa kasamaang palad, nawala ang mga ganitong martial arts, at ang modernong martial arts ay binubuo lamang ng external martial arts. Kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa internal martial arts. At alam mo ang isang paraan ng paglilinaw. Hindi. Umiling si Blake. Hindi. Kung gayon, ano ang punto? I'm highly suspicious that you're bluffing, Blake. Dumilim ang mukha ni James. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Totoo lahat ng sinabi ko. Gayunpaman, wala akong alam na anumang paraan ng paglilinaw. Magiging Grandmaster na ako kung gagawin ko, walang magawang sabi ni Blake. Natutunan niya ang lahat ng ito mula sa kanyang lolo. 100 taon na ang nakalilipas, hindi mabilang na mga Grandmaster ang umiral kay Saul. 1,000 taon na ang nakalilipas, si Saul ay tahanan ng maraming sekta. Ang martial world na nabasa sa mga nobela ay hindi isang fairy tale ngunit talagang umiral. Napaisip si James, sinusubukang alamin kung nagsasabi ng totoo si Blake. Base sa ekspresyon ni Blake, parang hindi siya nambobola. Sa sandaling iyon, sumagi sa isip niya ang moonlit flowers on Cliffside's edge. Inihayag ni Bobby na ang mga sikreto sa immortalidad ay nakatago sa pagpipinta. Naisip niya ang sinaunang balumbon mula sa dibdib na hinukay mula sa puntod ng prinsipe ng Orchid Mountain. Nagtala ito ng 18 katawan ng tao na may markang meridian at acupuncture. Mga puntos na hindi tumugma sa modernong medikal na kasanayan.
Kung hindi siya nagkakamali, ang mga lihim na nakatago sa loob ng Moonlit Flowers on Cliffside's Edge ay dapat na naglalaman ng isang sinaunang pamamaraan ng paglilinang. Ang pagsasama-sama ng 18 meridian diagram ay magbibigay daan sa kanya na makakuha ng isang paraan ng paglilinaw. Huminga ng malalim si James, malamang-alang ang posibilidad ng kanyang teorya. Tumingin siya kay Blake at nagtanong, may Grandmaster ba dyan na makakagawa ng true energy? Tumanggaw si Blake at sumagot, oo naman. Libu-libong taong gulang na si Sol. Kahit naglaho na ang mga sekta, minana pa rin ang kanilang mga inapo at ipinasa ang kanilang mga pamamaraan sa paglilinaw. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay hindi interesado sa katotohanan at kayamanan at piniling manatiling nakatago sa mundo. Kaya, walang nakakaalam tungkol sa kanila. May kakilala ka bang ganyan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 744. Hindi. Umiling si Blake. Tinitigan niya si James at sinabing, James, binigay ko na sa iyo ang paraan ng detoxification kapalit ng pabor mo na palayasin ako sa kulungan. Kahit kami ngayon. Kaya, bigyan mo ako ng antidote, at maaari tayong maghiwalay ng landas. Napangiti si James ng nakakaloko. Sa tingin mo, posible ba iyon? Isa kang wanted na kriminal ngayon. Saan ka makakatakas? Wala kang kinalaman iyan. Blake, ano sa tingin mo sa pakikipagtambalan sa akin? Magkasama. Napatingin si Blake kay James. Tumanggaw si James at nagmungkahi, si Rain ay isang kaaway na pumatay sa iyong pamilya. At the same time, kalaban ko din siya. Siya ay isang kasabwat ng emperador, at tulad ng iyong nabanggit, sila ay nagpaplano upang sakupin ang mundo tulad ng ginawa ng mga taong iyon 100 taon na ang nakalilipas. Kung magtagumpay sila, ang mundo ay itatapon sa kaguluhan. Dapat silang itigil. Walang pakialam na tanong ni Blake, ano ang kinalaman sa akin ng kapalaran ng mundo? Sagot ni James, decades ago, tinanggihan ng lolo mo si Rain dahil ayaw niyang sirain ni Go ang mundo. Kung nabubuhay pa ang lolo mo ngayon at alam niya ang pinaplano ni Rain, sa tingin mo ba pipigilan niya siya? Ibinigay na yan. Tumanggaw si Rain. Ayan na. Sapat na dahilan iyon para makipagtulungan sa akin para pigilan sila. Bakit ako? Ano ang mapapala ko sa paggawa nito? Si Blake ay isang cold-blooded assassin. Nag-iisang itinatag niya ang Dark Castle at nagsanay ng maraming makapangyarihang mamamatay tao. Pera lang ang naging motibasyon niya. Hanggat binigyan siya ng pera, papatayin niya ang sinuman. Walang pakialam na sinabi ni James, sinabi sa akin ng Black Snake ang tungkol sa iyo. Sinabi niya na handa ka ng magbukas ng bagong dahon ngunit nahuli. Sigurado akong ayaw mong ipagpatuloy ang pamumuhay sa kadiliman ang sabi ng alingaungaw na isa kang walang awa na karakter na papatay ng hindi kumukurap. Gayunpaman, sa kaibuturan ko, alam kong ikaw ay isang taong may pakiramdam ng hustisya. Putol ng pambabola. Don't make me out to be so great, putol ni Blake kay James. Nagkibit balikat si James at nagpatuloy. Kung gayon, kung hindi para sa anumang bagay, hindi mo ba gustong maghiganti kay Rain sa pagpatay sa iyong pamilya? Paghihiganti. Tumingin si Blake kay James at sinabing, sa tingin mo, si Rain at ang emperador lang ba ang kayang sakupin ang mundo kasama si Go? Mga puppet lang sila sa totoong mastermind. Napakalakas niya kaya hindi kayo magkapareha. Tinanong ni James, siya ba ay isang grandmaster na may kakayahang linangin ang true energy? Tumanggaw si Blake, yeah. Gayon din, mayroong iba't ibang ranggo ng mga grandmaster. Ang pagiging grandmaster at ang kakayahang linangin ang tunay na enerhiya ay hindi katumbas ng pagiging invincibility. Maiintindihan mo kapag nakapasok ka sa larangang iyon. Ang paghihiganti ay palaging ang kanyang pangunahing layunin. Sa katunayan, ang Dark Castle ay nilikha para lamang sa layuning iyon. Gayunpaman, sumuko na siya. Hindi siya kalaban ng taong nakatayo sa likod ni Rain. Pagkatapos makulong sa lahat ng mga taon na ito, nagmuni-muni ako sa aking buhay. Bakit kailangan kong mahuli sa paghihiganti kung ang buhay ay napakaikli? Nakaipon na ako ng sapat na kayamanan sa mga naunang taon ko at ngayon ay may hindi mauubos na kayamanan upang tamasahin ang natitirang bahagi ng aking buhay. Hindi inaasahan ni James na ang maalamat na Assassin King ay may ganoong panig sa kanya. Si Blake ay isang powerhouse na gusto niyang manalo. Ang pagkakaroon ni Blake bilang isang kaalyado ay magliligtas sa kanya ng maraming problema sa hinaharap.
Hindi mo ba iisipin? Nakapatay ka ng maraming tao at nakagawa ng hindi mabilang na krimen. Ayaw mo bang makabawi? Huwag mong subukang magkasala, trip mo ako. Nakatakas na rin ako sa wakas matapos makulong ng napakaraming taon. Aalagaan ko ang buhay ko. Matamlay na inunat ni Blake ang kanyang katawan, tila determinadong magretiro sa kanyang malupit na paraan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 745. Wala kang pagpipilian. Malamig na banta ni James, isa lang ang landas na maaari mong tahakin. Makipagtulungan ka sa akin at tulungan akong magsagawa ng ilang mga gawain o maibalik sa bilangguan. Maglaan ng oras para pag-isipan ito. Pupunta ako para makita ka ulit. Pagkasabi nun ay tumayo na si James para umalis. Si Quincy, na sumama, ay nanatiling tahimik sa buong pag-uusap. Nang makitang tatayo na si James, mabilis itong sumugod para alalayan siya. Nakaupo si Blake sa sofa na may malungkot na ekspresyon habang pinagmamasdan si James na bumangon. Inalalayan ni Quincy si James at lumabas ng unit. Sa labas ng apartment building. Tanong ni Quincy, James, naniniwala ka ba sa kanya? Tumango si James, yeah. Ang kasaysayan ni Saul ay nagmula sa libu-libong taon, at maraming bagay ang nakalibing sa nakaraan. Naniniwala ako sa pagkakaroon ng mga Grandmaster na may kakayahang linangin ang true energy. Naghinala si Quincy sa mga hindi kapani-paniwalang kwento ni Blake. Sa kabila nito, ibinaba niya ang paksa at nagtanong, so, Huerta. Nakatayo sa mga lansangan ng distrito, pinagmamasdan ni James ang walang katapusang trapikong dumadaan sa kanila. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa matataas na gusali sa di kalayuan. Sa malaking lungsod, walang lugar para sa kanya. Sa sandaling iyon, talagang gusto niya ng isang lugar na matatawagan, at sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip na manirahan. Marahan siyang umiling at sinabing, hindi ako sigurado. Marahil ay dapat akong pumunta sa yungib kung saan ko nakita ang medikal na libro. Ang mga salita ni Blake ay nagbukas ng mga mata ni James sa mundo ng paglilinang. Nalaman niya na ang mga Grandmaster na nagal-inang ng True Energy ay umiral sa mundong ito. Noon, tumalon siya sa isang ilog at naanod sa isang kuweba sa ilalim ng lupa. Sa loob, nakuha niya ang isang medikal na libro at ang crucifer. Ginamit niya ang medikal na kaalaman mula sa libro upang palakasin ang kanyang mga pisikal na katangian, na nagpapahintulot sa kanya na makamit ang mga pambihirang tagumpay sa larangan ng digmaan at makakuha ng pamagat ng Black Dragon. Ang crucifer ay isang supernatural na pag-iral na hindi umaayon sa modernong pisika. Siguradong naiwan ito ng isang powerhouse na bihasa sa medisina at martial arts. Naramdaman ni James na dapat ay iniwan din ng may-ari ng libro ang pamamaraan ng paglilinang ng True Energy sa kuweba, ngunit tiyak na namiss niya ito. Kailangan niyang i-detoxify ang lason sa kanyang katawan sa lalong madaling panahon. Kuba. Bahagyang natigilan si Quincy. Umiling si James at sinabing, wala lang, may pera ka ba, pwede mo ba akong ipahiram? Kailangan ko munang maghanap ng matutuluyan at manirahan. You're welcome at my place. Mas magiging madali para sa akin ang pag-aalaga sa iyo. Kailangan mo ng tulong ngayon, pagkatapos ng lahat. Pagkasabi nun, tumawag siya ng taxi at pinasakay si James sa kotse. Walang mapupuntahan si James. Matapos itong mapag-isipan, nagpasya siyang sumama kay Quincy. Si Quincy ay may talento at nagtrabaho sa ibang bansa sa loob ng maraming taon. Siya ay binayaran ng malaki at nakapag-ipon ng maraming pera. Pagkatapos bumalik sa Kensington, binili niya ang kanyang sarili ng isang villa. Bagamat hindi ito maluho, isa pa rin itong disenteng dalawang palapag na villa. Tinulungan ni Quincy si James na pumasok sa bahay at dinala siya sa isang sofa. Maupo ka, kukuha ako ng mainit na tubig. Sumando si James sa sofa, gustong pumikit pagkatapos ng nakakapagod na araw. Mabilis na bumalik si Quincy na may dalang baso ng maligamgam na tubig at inabot ito kay James. Dito ka na. Kinuha ni James ang baso, humigop, at ibinalik iyon. Inilapag ni Quincy ang baso sa mesa at umupo. Nilinggan niya si James at tinanong, ano ang susunod? Umiling si James. Hindi siya sigurado at nalilito. May mga bagay na gusto niyang makamit ngunit hindi niya alam kung paano. Noong una, gusto niyang iligtas si Blake at magsama-sama. Hindi sila magagapi,
Isa sa dilim at isa sa liwanag. Sa kasamaang palad, hindi interesado si Blake. Ubo. Si James ay nahuhulog sa kanyang pag-iisip ngunit nag-ambala ng bigla ang pag-ubo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 746. Tinakpan ni James ang bibig at umubo. Nang tanggalin niya ang kamay niya ay nakita niyang puno ito ng dugo. Makikita ang maliliit na kulisap na gumagapang sa kanyang dugo. Namutla ang mukha ni Quincy nang mapansin niya sila, at napabulalas siya. Ako, James, may mga bugs sa dugo mo. Kumuha si James ng tisyo at pinunasan ang kamay niya. Mahina siyang sumagot, ito siguro ang gu sa katawan ko. Ito ang dahilan kung bakit nanghihina ang katawan ko. Kailangan kong malaman kung paano linangin ang true energy sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang pinakamaraming makukuha ko ay 3 buwan bago ako tuluyang maparalisa. Isang doktor si James at alam niya ang kalagayan ng kanyang katawan. Ang gu sa kanyang katawan ay nangingitlog sa kanyang dugo at dumarami sa bilang. Sa lalong madaling panahon, ang gu ay magiging sanhi ng kanyang ganap na paralisado at nakarete, hindi makagalaw ng isang kalamnan. Ang kanyang katawan ay magiging tahanan ng hindi mabilang na gas. Paano natin gagawin ito? Nag-aalalang tanong ni Quincy. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mamamatay kaagad. Napansin ni James ang nag-aalalang mukha ni Quincy, at nag-init ang kanyang puso. Sapat na sa kanya na magkaroon ng isang taong nagmamalasakit sa kanya. Pero, sumakit ang puso ni Quincy nang makita ang maputlang mukha ni James na may dugo sa labi. Hindi ko kayang makita kang ganyan. Bahagyang namumula ang mga mata ni Quincy, at tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Nasasaktan akong makita kang ganyan, alam mo ba? Ayos lang ako, magaling ako. Huwag kang umiyak. Sinubukan ni James ang lahat para aliwin siya. Biglang niyakap ni Quincy si James. James, wala na tayong pakialam sa kung ano-ano, okay? Sasamahan kita habang buhay. Kahit isang araw lang, hayaan mo akong samahan ka hanggang sa huling binti mo. Amoy na amoy ni James ang halimuyak mula sa kanyang katawan. Naantig siya, at ang mga salita nito ay nagpainit sa kanyang puso. Inabot ni James ang kanyang mga kamay at niyakap si Quincy. Okay, marahan siyang tumango. Hindi siya sigurado kung gaano siya katagal umalis at kung tama ang kanyang pagtatansya. Hindi rin siya sigurado kung mayroong internal martial arts cultivation method sa underground cavern kung saan niya nakuha ang medical book. Kung hindi, ang tanging pagkakataon niya na makakuha ng paraan ng paglilinang ay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan kasama ang Cadence, pagkuha ng moonlit flowers sa cliffside's edge, at pag-alis ng mga lihim sa loob ng painting. Kung mabibigo iyon, ang tanging naghihintay sa kanya ay kamatayan. Mayroong hindi mabilang na kawalang katiyakan sa hinaharap, at wala siyang ideya kung ano ang nakatakdang kapalaran para sa kanya. Gayunpaman, ayaw niyang palampasin ang kanyang pagkakataon sa taong nasa harapan niya. Nadismaya na niya si Thea at ayaw niyang gawin iyon kay Quincy. Tahimik na nagyakapan ang dalawa. Maya-maya, mahinang sabi ni James, masyado kang mabigat. Ang bigat mo ay sinasakal ako. Namula si Quincy at agad na tinulak ang sarili kay James. Tumabi siya na nakayuko ang ulo at mamulong, sorry. Nakangiting sabi ni James, biro lang. Kaya kung buhatin ng 10 beses ang iyong timbang kung malusog ako. Tahimik na iniangat ni Quincy ang ulo at sinilip si James. Dahil pumayag si James, technically girlfriend niya ito for the time being. Gayunpaman, hindi niya nagawang magalak sa katotohanan iyon. Marahil ay tinanggap lang siya ni James dahil alam niyang hindi siya mabubuhay ng matagal. Anong meron? Bakit ka na naman umiiyak? Napatingin si James sa lumuluha na mukha ni Quincy at nagtatakang nagtanong. Sige, huwag kang umiyak, ayos lang ako. Sigurado akong mananalo ako sa laban-laban sa tadhana. James, natatakot ako. Natatakot akong mawala ka sa akin balang araw. Silly, anong kalokohan yan? Medyo gutom na ako. Ikuha mo ako ng makakain. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 747. Matagal nang hindi umuuwi si Quincy kaya walang pagkain sa kusina. Isa pa, hindi siya ang tipong magluto. Kaya naman, nag-order siya ng takeout. Kinuha ni James ang kanyang telepono, binuksan ang isang mapa, at sinisiyasat ito. Pagkatapos umorder ng pagkain,
Tumalikod si Quincy at sinilip ang phone ni James. She asked out of curiosity, anong tinitingin-tingin mo? Napasandal ang katawan ni Quincy kay James, at ramdam niya ang natitirang init sa balat nito. Ang dalawa ay mukhang hindi kapani-paniwalang intimate. Paliwanag ni James, 10 years ago, tumalon ako sa ilog matapos akong hilahin ni Thea palabas ng impyerno. Ang aking katawan ay naanod sa ilog, at ako ay naanod sa loob ng isang kuweba sa ilalim ng lupa, kung saan nakita ko ang aking medikal na aklat. Kaya, doon nagmula ang iyong mga kasanayan sa medikal. Namulat si Quincy. Oo, tumanggaw si James at nagpatuloy, the cavern was huge. Nagugutom na ako at nagmamadaling umalis matapos mahanap ang librong medikal at ilang pilak na karayom. Ang hula ko ay dapat mayroong internal martial arts cultivation method doon. Gayunpaman, hindi ko matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Pagkatapos magpaliwanag ay pumikit si James. 10 taon na ang nakalilipas, naanod siya sa ilog ng napakatagal na panahon at hindi alam kung paano siya napunta sa kuweba sa ilalim ng lupa. Bukod doon, hindi rin niya matukoy kung saan siya umalis. Ang alam niya ay pagkatapos niyang lisanin ang kuweba sa ilalim ng lupa, nagpatuloy siya sa paglalakbay sa timog at nakarating sa Southern Plains. Sa huli, naging sundalo siya doon. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na gumagala bago nakarating sa Southern Plains. Kaya, hindi niya natukoy ang lokasyon ng underground cavern. Arg! Si James ay nag-iisip ng sumakit muli ang ulo. Sa kanyang ulo, parang hindi mabilang na mga uod ang ngumunguya sa kanyang utak, at ang kanyang mukha ay pumikit habang siya ay nagpakawalan ng isang masakit na daing. Sinabi ko sa iyo na itigil ang pag-iisip ng husto. Agad na tumayo si Quincy, umakyat sa sofa, at umupo sa likod ni James. Eto, samandal ka, ipapamasahe kita. Tumabi sa kanya si James. Marahang minasahe ni Quincy ang kanyang ulo, at unti-unting hamupa ang sakit. Kailangan bang hanapin ang kuwebang iyon sa ilalim ng lupa? Tignan mo sarili mo. Paano mo ito mahahanap sa ganitong estado? Nag-aalalang tanong ni Quincy. Kailangan kong hanapin. Mamamatay ako kung hindi. Marami pa akong kailangang gawin at hindi pa ako handang pumunta, pumikit si James at bamulong. Bagamat hindi siya natatakot sa kamatayan, may mga bagay na gusto niyang makamit bago mamatay. Hindi pa oras. Siya ay nalasan, at ang paglilinang ng tunay na enerhiya ay ang kasalukuyang kilalang paraan upang maalis ang lason. Anuman ang mga pagkakataon, handa siyang subukan ito. Pinigilan ni Quincy na magsalita pa at tahimik na minasahe si James. Pumikit si James at nag-enjoy. Bago niya namalayan ay nakatulog na pala siya. Ang mga sintomas ay patuloy na tumitindi habang ang kamandag ay patuloy na kumakalat sa kanyang katawan. Hindi lamang siya madaling magutom, ngunit madali din siyang mapagod. Marahang inihiga ni Quincy si James sa sofa at tinakpan ito ng kumot. Mahigit 1 oras na natulog si James at nagising nang magsimulang kumulo ang kanyang tiyan. Amoy na amoy niya ang masarap na pagkain sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Agad na tumaas ang kanyang gana. Tumalikod siya at umupo sa sofa. Sumulyap sa pagkain sa mesa, hindi niya namamalayan ng umiti. Mabango. Inayos na ni Quincy ang pagkain at kinukuha na ang mga gamit. Bumalik siya at naghanda para pakainin si James. Wala ako sa point na hindi ko kayang hawakan ang sarili kong mga gamit. Ibigay mo sa akin. Kaya kong pakainin ang sarili ko. Kinuha ni James ang mga kagamitan sa kamay ni Quincy at nagsimulang kumain. Kinuha din ni Quincy ang kanyang kutsara at nagsimulang kumain habang sinisilap si James. Bigla siyang napabuntong hininga. Pagkatapos kumain, hiniling ni James kay Quincy na bilhan siya ng ilang mapa. Pagbalik niya dala ang mga mapa, agad na sinimulan ni James na tansyahin ang lokasyon ng underground cavern. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 748. Ang ilang mga mapa na natatakpan ng maraming linya at mga marka ng bilog ay nakakalat sa mesa. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, kumuha si James ng bagong mapa, kumuha ng panulat, at gumuhit ng pulang bilog sa mapa. Nahanap mo na ba? Tanong ni Quincy. Walang katiyakan ang sagot ni James. 10 years ago, I remember just finished my dinner before my family villa is set on flame. Pagkatapos kong iligtas, tumalon ako sa ilog at nawalan ng malay. Pagkagising ko, nasa ilalim na ako ng kuweba.
Medyo matagal bago ako nakaramdam ng gutom, kaya naisip ko na ang kuwebo sa ilalim ng lupa ay hindi kalayuan sa villa ng aking pamilya. Itinuro ni James ang isang ilog sa mapa. Tumalon ako sa ilog na ito. Ayon sa bilis ng tubig, ang kuwebo sa ilalim ng lupa ay malamang na nasa lugar na ito. Pagkatapos, itinuro niya ang isang bundok. Nagtanong muli si Quincy, kung gayon, kailan ka pupunta? Kinawayan ni James ang kanyang kamay at sumagot, hindi ako nagmamadali. Isa pa, hindi ako sigurado kung nandito pa ba ito o hindi. Kakailanganin ko ng makakaalam para sa akin. Tatawagan ko ang Blythe King. Pagkatapos magsalita, kinuha ni James ang kanyang telepono at tinawagan ang Blythe King. Pasensya na, James. Napuno ako ngayon at wala akong oras para sunduin ka. Ang boses ng Blythe King ay ipinadala sa pamamagitan ng telepono. Ayos lang. Oo nga pala, pwede mo ba akong pahiram ng mga lalaki? Sagot ni James. Anong mali? Tanong ng Blythe King. Kailangan ko ng ilang bihasang lalaki para tulungan akong makahanap ng lugar. Okay, hahanapin ko si Daniel para tulungan ka. Tawagan mo lang siya kung may kailangan ka. Salamat. Matanda na tayong magkaibigan. Bakit ang galang mo? Sige, binaba ko na. Kailangang bumalik sa trabaho. Tinapos na ng Blythe King ang tawag. Pagkatapos, tinawagan ni James si Daniel. Inutusan niya si Daniel na ayusin ang 12 ng maliksi na sundalo para tulungan siya sa paghahanap ng kuweba sa ilalim ng lupa. Pagkatapos mag-ayos ay sumandal si James sa sofa. Habang nagpapahinga siya, pinagmamasdan ni Quincy ang lugar na minarkahan ni James sa mapa. Biglang nag-vibrate ang phone niya sa table. Napatingin siya sa screen at nakita niyang si Thea ang tumatawag. Kumunat ang noo niya habang bumubulong, bakit siya tumatawag ngayon? Napatingin si Quincy kay James, na nakatulog na, at naglakad papunta sa pinto para sagutin ang tawag. Thea, anong problema? May kailangan ka ba? Kasama mo ba si James? Nanggagaling sa telepono ang boses na nagtatanong ni Thea. Nag-alinlangan si Quincy, nag-iisip kung sasabihin ba niya kay Thea ang totoo. Sagutin mo ako, Quincy. Huminga ng malalim si Quincy at sumagot, oo, kasama ko siya. Bagay ba kayo ngayon? Nagtaas ng boses si Thea sa galit. You could say so, matapat na sagot ni Quincy. Maaga o huli ay ipapaalam na ito. Naghiwalay sina James at Thea, kaya hindi niya sinisira ang pamilya ng sinuman. I treated you as my best friend, Quincy, pero ninakaw mo ang lalaki ko. I never expected you to be such a person, Thea berated her. Hiwalayan mo na si James, at hindi mo na siya asawa. Anong ibig mong sabihin ninakaw ko ang lalaki mo? Gusto ko siya, at in love ako sa kanya. Single siya ngayon, bakit hindi ko siya makakasama? Quincy, you schemang B***Kirk. Alam mo namang si James ang Black Dragon pero hindi mo sinabi sa akin. Sa halip, patuloy mo akong hinihikayat na hiwalayan siya, nakikita ko ngayon. Hinihintay mong mangyari ito. I'm telling you, you and James will never happen. Akin siya, at walang ibang makakaagaw sa kanya sa akin. Nang marinig ang sinabi ni Thea, natahimik si Quincy. Hindi maintindihan ni James ang lahat. Ang taong nagustuhan niya ay ang Black Dragon, ang War God of Soul. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 749. Sa Villa ng mga Kalahan. Inihagis ni Thea ang kanyang telepono sa galit. Bang! Nabasag ang telepono sa dingding at nabasag sa lupa. Yung B***Turk, galit siyang napaupo sa sofa. Anong problema, Thea? Bakit galit na galit ka? Lumapit si Gladys at nagtanong matapos makita ang nawasak na phone ni Thea. Ay, wala lang. Huminga ng malalim si Thea, tumayo at lumabas. Sa akin si James. Hindi ako papayag na makuha siya ng ibang babae. Nakapunta na siya sa bagong baylang villa ni Quincy noon at naramdaman niyang nandoon si James. Padubog na lumabas ng bahay si Thea, sumakay sa bagong baylang Porsche, at sumugod sa kinaroroonan ni Quincy. Nabahala si Quincy matapos matanggap ang tawag ni Thea. Alam niyang darating ang araw na ito. Para sa kapakanan ng kanilang pagkakaibigan, pinigilan ni Quincy ang sarili na habulin si James at hindi kumilos hanggang sa hiwalayan ang dalawa. Alam niyang ang pagsasama ni James ay nangangahulugan ng pagwawakas ng pagkakaibigan nila ni Thea. Samantala,
Si James ay natutulog na parang troso. Makalipas ang ilang oras, nagising siya. Nang makita si Quincy na nakaupo sa tabi niya na wala sa isip, nagtanong siya, ano ang nasa isip mo? Nabawi ni Quincy ang kanyang katinoan at umiling. Ay, wala lang. Kinuha ni James ang phone niya at nakitang 4:00 na ng hapon. Itulak mo ako palabas. Masikip sa loob. Sige. Dinala ni Quincy ang wheelchair, tinulungan si James na sumakay dito, at itinulak siya palabas. Naglakad sila sa mga bangkita ng distrito ng Villa. Ang malamig na hangin ng taglagas ay humahaplos sa kanilang balat. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang bagong Porsche. Ang driver ay walang iba kundi si Thea. Siya ay dumating upang makita si Quincy. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makikita siya at si James sa paglalakad. Pinaran niya ang preno at galit na lumabas ng sasakyan. Lumapit si Thea at sinampal si Quincy. Quincy, nagtiwala ako sa iyo, ngunit ninakaw mo ang aking lalaki. Natigilan si Quincy. Nang may luha sa kanyang mga mata, inabot niya ang kanyang kamay at tinakpan ang kanyang pisngi. Hindi ko ginawa. Hiniwalayan mo siya. Itinapon mo siya. Kaya bakit mo ako pinipigilan na makuha siya? Angal ni Quincy. Hindi inaasahan ni James na magpapakita si Thea. Napatingin siya sa galit na mukha ni Thea at mahinang saway, Thea, anong ginagawa mo? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang suntukin siya? Humingi ka agad ng tawad. Puno rin ng luha ang mga mata ni Thea. Tumingin siya kay James habang tumutulo ang mga luha niya. James, sobrang sakit at pangungutya ang naranasan ko dahil sa'yo. Ganito ba ang pakikitungo mo sa akin? Alam mo ba kung gaano karaming bangungot ang nakalipas na 10 taon para sa akin? Araw-araw akong nagising mula sa bangungot, salamat sa iyo. Natahimik si James. Alam niyang may utang na loob siya kay Thea. Kasalanan niya kung bakit siya nagdusa sa loob ng 10 taon. Sagutin mo ako, bakit wala kang sinasabi? Natahimik ka ba? Sa pagharap sa pagtatanong ni Thea, walang masabi si James. Tumingin si Thea kay James at umungol habang nakaturo kay Quincy, tinatanong kita, ano ang relasyon mo sa kanya? Wala kang pakialam. Napatingin si James sa dating asawang si Thea. Ito ang babaeng pinagkakautangan niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 750. Paanong wala akong pakialam? Ikaw ang asawa ko. Magpakasal ulit tayo. Hinawakan niya ang kamay ni James at gustong umalis. Malakas na hinayla siya ni Thea at hinayla palabas ng wheelchair. Nanghina si James at hindi na makatayo. Nawalan siya ng balanse, bumagsak siya sa lupa. Anong ginagawa mo? Mabilis na sinugod siya ni Quincy at itinulak si Thea. Sumisigaw, hindi mo ba alam na mahina siya ngayon? Dali-dali niyang tinulungan si James na makatayo sa lupa at nag-aalalang nagtanong, ayos ka lang ba? Ikinaway ni James ang kanyang kamay. Nang makita ang eksenang ito, napaluha si Thea at umungal, sabihin mo sa akin, James. Sino ba ang gusto mo? Ako ba o siya? Hindi na kayanan ni Quincy ang ugali ni Thea. Ay nalalayan niya si James na sumakay sa wheelchair at malamig na tinitigan si Thea. Thea, paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo siya, tapos ngayon pinipilit mo siyang pumili. Pero, hindi mo ba natatandaan na ikaw ang nagtulak sa kanya palayo? Nalasan siya at ilang buwan na lang ang natitira para mabuhay. Gusto mo pa ba siyang pakasalan muli? Ano? Nang marinig ito, natakot si Thea. O ilang buwan na lang mabubuhay. Namutla ang mukha niya habang hindi makapaniwalang nakatingin kay James. James, sabihin mong hindi totoo, sabi ni Thea. Nakaupo sa kanyang wheelchair, nanatiling tahimik si James. Totoong ilang buwan na lang ang natitira sa kanya kung hindi niya malilinang ang true energy. Marahil siya ay mali, at maaaring tumagal siya ng ilang taon. Gayunpaman, hindi nito mababago ang katotohanan na ang kanyang buong katawan ay paralisado at siya ay mawawalan ng malay sa mga huling buwan ng kanyang buhay. Huminga ng malalim si Quincy at sinabing, gusto mo pa ba siya? Gusto mo pa ba siyang pakasalan muli sa ganitong kalagayan? Ako, napaatras si Thea ng ilang hakbang. Nang mga sandaling iyon, nahihilo ang kanyang isip, na para bang mga bubuyog. Hindi niya alam kung paano magre-react. Sabi ni Quincy, hindi mo siya minahal kahit kailan. Ang taong mahal mo ay ang kanyang alter ego, ang Black Dragon. Hindi na siya ang Black Dragon.
Itanong mo sa sarili mo, mahal mo pa ba siya? Kung tiwala ka sa iyong pagmamahal at handa kang alagaan siya sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Tapos, sige, hahayaan kitang kunin siya. Nang marinig niyang aalagaan niya si James, natakot si Thea. Nandoon siya noong nalasan si James at narinig ang sinabi ni Rain tungkol sa kamandag. Unti-unting mawawala ng lakas si James, at kalaunan, liliit ang kanyang mga kalamnan. Sa huli, tuluyan na siyang maparalisa at makahiga na lang sa kama. Hindi niya maisip ang malungkot na hinaharap. Bigla niyang naalala na nalasan din siya ni Go. Sinabi ni Rain na unti-unting mabubulok ang kanyang balat, at ang kanyang buong katawan ay mababalot ng dark spots. Tinapan niya ang kanyang ulo at nagmamadaling tumakas papunta sa kanyang sasakyan, nagmamaneho sa malayo. Umupo si James sa wheelchair at tahimik na pinanood ang pagmamaneho nito. Kahit na nagdadalawang isip siyang pakawalan siya at nakaramdam ng guilt. Patungo sa kanya, ito ang kanyang kapalaran, at wala siyang ibang pagpipilian. Pasensya na, James. Pagkaalis ni Thea, tumingin si Quincy kay James at humihingi ng paumanhin, medyo naging malupit ako at siguradong nasaktan ko siya. Biglang nagtaas ng kamay si James at pinutol si Quincy. Wala rin sa kanya ang kapalaran. Walang makakaintindi sa mga paghihirap na dinanas niya. Akala ko mababayaran ko ang kanyang Nagel iligtas buhay na biyaya mula 10 taon na ang nakakaraan gamit ang 10 bilyong dolyar at tapusin ang aming relasyon. Hindi ko alam, mahuhuli na pala siya ng kalaban at bina-blackmail niya ako. Ang alam ko, muli, pagdurusa ang naghihintay sa kanya. Napabuntong hininga si James. Akala niya ay nabayaran na niya ang kanyang utang, ngunit nadala na naman si Thea sa kanyang gulo. Hindi ko na siya mababayaran sa buhay na ito. Desperado si James na makahanap ng internal martial arts cultivation method, hindi lang para sa kanyang sarili kundi para kay Thea. Ayaw niyang pahintulutan si Thea na muling pahirapan ng kamandag.